This is your language of desires. Alam mo, wifey, ang saya pala sa feeling, no? Yung excited ka na may makamit na tao sa community. Lalo na kung alam mong professional talaga. Oo, hubby. Iba yung thrill eh. Kasi alam mong hindi lang basta kwentuhan, may matututunan ka talaga sa real life. Lalo na pag narinig mo yung behind the scenes ng buhay nila. At guys nung sinabi kong professional, literal, from rags to riches talaga. Ay, totoo. Tapos, fun fact pa, nung naghanap tayo ng couple, bigla silang nag-appear sa suggested friends sa Facebook. Naalala ko sinabi mo sa akin na, Pag ito nag-message sa atin, iiyak ka. Kasi naman, ang lakas ng dating nila pareho. Hindi lang si hubby pati si wifey niya, grabe din aura. aminin natin, feeling natin that time, baka hindi tayo pansinin. Oo naman, medyo mataas lang confidence natin pero deep inside, kabado talaga. Pero ito yung catch. Wala pang 5 minutes after natin makita profile nila, nag-message na tayo agad. Shot agad intro, walang preno. Tapos after an hour, habang busy tayo sumagot sa ibang inquiries, alam mo naman tayo, profile check muna bago reply para hindi pa ulit-ulit tanong. Oo naman, respeto din yun eh. Boom! Nag-reply siya. Doon na nagsimula lahat. Ang pinaka nakakatuwa, pareho tala tayo ng trip. Kape, donut, music. Motor rides. Oo, nga lang kanila big bikes, sa atin low displacement. Sabi ko nga okay na yon, parehas naman may dalawang gulong eh. Pero, hubby, akala ko talaga mai-intimidate tayo eh. Same. Kasi bro, kung sa career, boss siya ng boss mo eh. Ganong level. Pero nung nakausap natin, Grabe, sobrang down to earth. yung tipong hindi mo mararamdaman na nasa taas siya. At ang kulit pa, sobrang kalog. Plus, pareo pa kayong tatlo ng birth month energy. Alam mo na yun. Sa sobrang feeling close ko, nagbilin pa ako ng ref magnet kasi nasa abroad sila. Ang lakas mo talaga, hubby. Pero honestly, doon talaga nag-start yung interest natin nung nag-open up siya about bad experience nila sa community. Oo, kahit hindi pa natin sila namimit, ramdam mo na agad kung anong klaseng tao sila. Yung pagiging genuine, hindi mo mapepeke yun. Habang lumalalim usapan natin, mas lalo akong namangha. Ako din, kasi aside sa pagiging successful, sobrang natural lang nila. Kaya sobrang excited ako na ma-meet sila. Simple lang plan natin eh, kape at donut lang. Pero walang oras, kwentuhan lang, kahit anong topic. Yung tipong walang pressure, pure connection lang. Tapos nag-invite pa sila sa rest house nila. Grabe no, ang ganda doon. Pero bilang respeto, hindi muna natin tinanggap. Hindi naman tayo kaladkain, no? Pero low-key, inaayos na natin schedule natin. Kasama buong tropa. Sa totoo lang, first time natin magkaroon ng ganitong klaseng kaibigan. Yung hindi lang koneksyon, kundi may respeto, kwentuhan, at tunay na vibe. Sa inyo, bro and sis, alam naming maririnig nyo to. Soon, makukulayan na natin yung kape at donut na yon. Stay humble Stay fresh. and keep rocking. At sa mga taong hindi marunong magrespeto, Isang gitnang daliri ang itataas namin para sa inyo. Siya si Ina, and he is Carlo, and this is your language of desires. So, kung nag-enjoy kayo sa kwento namin tonight, marami pa kaming secrets at stories na gusto naming i-share sa inyo. Every Saturday at 7 p.m., may bago kayong maririnig dito sa Language of Desires. If you like stories like these, Don't forget to like, share, at subscribe. and follow us on TikTok at Language of Desires. Language of Desires YouTube channel. Facebook.com/sicarlo and Yina. Comment you din below ang thoughts nyo. Baka next time, story nyo na ang pag-usapan natin. And this is your Language of Desires.